Magandang din po. At nilabas ng Bible sa First Kings chapter 18. First Kings chapter 18. Ano po na unang hari, kapitulo 1. First Kings chapter 18. And verse number 21. Hanggang verse number 38. Magkaroon po ng kwalita pagbasa. First Kings chapter 18, verse 21 hanggang 38. Nakita po niyo? Verse number 21. And Elijah came unto all the people and said, How long shall hold ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. And said Elijah unto the Lord, I pray the Lord be a prophet, but give us prophets 400. And let them be therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under, and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you 1 bullock for yourselves, and dress it first, for ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, Cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in journey, or peradventure he is sleepeth and must be awake. And it came to pass when the midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, but there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt offering sacrifice, and on the wood. And the water ran round about the altar, and he filled the trench also with water. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Tayo po lahat, and when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord is the God, the Lord is the God. Dakilang salamat po sa dito. Ang po'y patuloy ng pagkakalain at ako po'y patuloy mong gamitin naman upang makapamusap ka sa inyong mga anak, upang kami po'y mabigyan mo po ng patuloy pong kalakasan,
kasiglahan, paglago, pagtibay at pagkatagumpay bilang mga mananampalataya mo. Hinihiling ko ang pagpapala mo sa ibang lingkod mo sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Amen. Now, dito po hinarap ni Propeta Elijah, ito pong mahigit 400 bulaang propeta ni Baal. Natandaan po ninyo, no? Ang Israel sa pagkakataon nito ay tumalikod na sa Panginoon. At kanila pong sinamba si Baal. At ang pangunahing supporter ng Baalism dito ay walang iba kundi yung hari ng Israel, si Ahab, at ang kanyang asawang si Jezebel. At sa panahon nito, lahat ng propeta ng Diyos ay pinagpapatay. At si Elijah ay twice nagsabi, ako na lamang ang nakitira. Lahat sila ay tumalikod na, lahat sila ay humahalik na kay Baal. Sige. Dito, at dahil dito, sa chapter 17, ay nagpadala Diyos ng tagtuyo sa Israel. Malaking taggutom ang talagang dinaranas. Dumadal sa isa dito ng pagiging pagdurusa, paghihirap, misery, ang kanilang pinagdadaanan. Na anong dahilan? Ang dahilan sapagkat kanilang nilimot ang kanilang Diyos, tinilikuran ang tunay ng Diyos, at ipinagpalit ang Diyos sa Diyos-Diyosan. Sa chapter 18, hinarap na ni Elijah ang hari. At hinamon niya, lahat ng inyong propeta, iharap ninyo sa akin. Kaya po din, di ba? Ilang daan ang propeta ni Baal? 150. Di ba? False prophet. At ilan yung propeta ng Diyos? Isa lamang. Si Elijah. Sa pagkakataon ito, wala siyang kakampi. Kaya din, wala siyang backup. Nagsusunod lang siya. Amen? Amen? Pero majority siya sabagat ang Diyos sumasa kanya, di ba? Amen? Ano sabi niya? Okay. Now tayo ay maghahandog. Maghandog kayo ng inyong gunya sa Diyos niyo. At ako din, maghahandog ako sa aking Diyos. Okay? At mag-pray tayo. Ang Diyos na magpadala ng apoy mula sa langit, siya ang tunay na Diyos. Nakita, di ba? Amen? At mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, yung mga bulang propeta ay what? Nagpe-pray kay Baal. Magpadala ka ng apoy. Magpadala ka mula umaga hanggang gabi. Amen? Ano bang ginagawa nila? Naglulugdagan at sinusugatan ng kanilang katawan ng patalim upang si Baal tagay magpadala ng apoy, pero walang apoy na dumating. Amen? Amen? At doon sa Elijah na ang tumayo, di ba? O Diyos, ipakita mo sa mga tao ito na ikaw ang tunay na Diyos. At agad, ang Diyos ay nagpadala ng apoy at sinupok yung handog ni Propeta Elijah. Atin ko yun. Amen? Amen? At dahil doon, nagkaroon ng revival sa nation Israel. Muli silang nanumbalik sa Diyos. Bakit? Sapagat ang Diyos ay sumukot sa pamamagitan ng apoy. Okay? Now, ganun din sa panahon natin ito ngayon. Doon panahon ni Elijah, ngayon, outnumber ang God's people. Noong panahon ni Elijah, tunay na higit na para bang ang kasamaan ay higit na nakakapangyari. Diba? Noong panahon na para bang ang kasamaan ay higit pa nga ng daig. Amen? At para bang pinaglumalabas na higit na nakakarami ang mga evil kaysa sa mga good. Alright? Ngayon, kung inyong pagkapasihan, okay, sa during the time, talagang dumaan na sila ng matinding pagdurusa sapagat nilimot nila ang Diyos. Amen, isa? Amen? Isa ngayon, sa panahon natin ito ulit, na parang kung mag-observe ka, parang ganun din ang sitwasyon. Alright? Na parang kung yung titignan, ay parang higit na nakakapangyari at parang mas marami ang masama kaysa mabuti. Amen? Idagdag pa yung
sitwasyon ng daigdig. Tama? At idagdag pa na ganun din, di ba? Ganun din, nung panahon ni Elijah, akala nila nagsusulo siya, tama? Sapagkat meron pa lang nakikitong 700, pero nasa yung 700, na probalan Diyos, nasa yung 700, nagtatago. Ang hindi sa akin, nagtatago, nasa kuweba. Ako di pa ako. Samantalang si Prophet Elijah, walang kasamang nag-iisa. Totoo din. Sa ating panahon ito, kung observe mo, ganun din. Maraming sa Kristiyano sila, pero nakatago ang pagiging Kristiyano. Ngayon ba ako? Kristiyano sila, okay? Meron silang church, pero hindi mo nararamdaman yung kanyang presensya. Maraming Kristiyano ngayon, pero parang worthless. Parang walang halaga. Nakikinig sa akin. Walang halaga. Okay? Parang walang buhay. Kung hindi ng panahon ni Prophet Elijah. Ganun din ang pangyayari. Pero ibig kong ipakita sa inyo ngayong gabi ko na bunga ng pagiging malamig ng marami doon sa panahon ni Prophet Elijah ay marami silang dinanas na hindi maganda. Alright? Now, ganun din sa ating panahon ito ngayon. Kaya ibig ko ipakita na po, because of coldness, no? Sa gitna ng Israel, no, hindi maganda ang nangyari po sa kanila. At ito lang ibig sabihin na babantayin po natin. Alright? Na huwag tayong kakitaan ng paglalamig. Amen? Amen? At bantayin din natin yung church ang ating mga sarili. Ha? Alright? Na yung bang presensya mo bilang Kristiyano, dama ng mga tao sa iyong paligid. Nagiging sa akin? Yung pagiging mananampalataya mo ba ay buhay? May sigla? May apoy? Nagiging sa akin? Si Elijah ay naghihirap, nagdusa sa pagkulit. Ang akala niya, nagsusulo siya. Nakalipa ako? Nakalipa ako? Okay? Sabang marami din palang kapagyan tulad niya, pero nakatago, hindi nakikita, hindi kita yung presensya siya. Hindi kita naroon sila. Na huwag sana mangyari sa atin yan. Alright? Kasi, the very reason kung bakit inatin na ating darating na camp at ng ating anniversary, kaysa pag-ibig ko, huwag tayong maging malamig na mananampalataya. Ibig ko, tayong lahat bilang Kristiyano ay laging on fire for God. Ibig ko, tayo bilang isang church ng Panginoon, no, ay maging, ay talagang zealous for God. May init, may sigasig, at dama yung ating presensya. Alright? Now, ito yung aking tagalaging gabi. Be on fire for God. Be on fire for God. Be serious for God. Alright? Sapagat, yes, sabi ko nila, if there ever was a time, kung meron man panahon na tayo bilang Kristiyano maging zealous or burning for God, ay ito yung panahon ito ngayon. Na tayo, dapat tayo higit na maging masigasig, umaapoy para sa Panginoon. Okay? Because coldness, yung kalamigan, no? Okay, sa gitna ng mga tao ng Diyos, sa gitna ng church, ay merong hindi magandang dadaling sa ating buhay at sa ating church. Number one, ibig natin yun, coldness, number one, it brings misery. Alright? Coldness brings what? Lakas? Alright. Hindi maganda ang nangyayari kapag malamig ang mga mananampalataya. Okay? Pagka ang Kristiyano ay malamig sa Diyos, ito nangahulugan, tumatalikod ka, lumalayo ka. Nakikinig ka sa akin? Ano sa ito ba? God is a consuming one. Fire. Hindi ba? Ang Diyos ay parang apoy na sumusupo. Tama ba ito? Amen? Hindi ba nung magpakita ang Diyos in a visible form kay Moses sa Exodus chapter 3,
Chapatin, nagpakita siya sa amin what? Nagliliyab na ako, hindi ba? Nasusunog yung buhos, pero hindi napupupot. Hindi ba ganun din nung siya'y magpakita at makipag-usap kay Moses sa bundok ng Sinai? Hindi ba yung bundok ay yumayanig, nagliliyab? Tama? Amen? Nagpapakita na what? Ang nagsita na ako yung sumusupot. Ngayon, kung ikay umangis ng church ay malamig, at ang mga sa iyo malamig, ano ibig sabihin na? Malayo ka sa apoy. Tumatalikod ka, amen na siya. Amen? Sapagkat pag ikaw ay very close sa Diyos, hindi pwedeng hindi madarama ang presensya mo. Hindi pwedeng ang tao ay hindi mapapansin ng lapit presensya. Hindi pwedeng siguro sapagkat very close siya sa Diyos, nung kapag siya umaharap sa mga tao, anong itsura ng mukha ni Moses bakit sa paglakas? Hindi ba nagtitiwanan? Kaya alam ng mga tao, itong tao ito, nakipag-usap sa Diyos. Sapagkat yung kanyang mukha, nagniningning. Naliwanag ba? Amen ka siya? Oh. Pero, nung ang Israel ay tumalikod sa Diyos, sumamba sa bulang ginto, ano nangyari? Hindi pa nangamatay sila. Tama? Amen ka siya? Amen ka? Amen? So, coldness brings what? Misery. Pagdurusa. Amen? No. In chapter 18, bakit nagtagutom sa Israel? Ha? Bakit kailangan patayin ito mga bulaang propeta? Sapagkat nagkaroon ng famine, hindi nagpaulan ng Diyos sa mahigit ng 3 taon sa Israel. Because of what? Coldness. Naging malamig sila sa Diyos. Yes, coldness brings what? Misery. No, misery. Ito, personal. Ikaw ang nakakaalam. Kung nakikinig ka sa akin, ikaw nakakaalam. Sa iyong sariling karanasan, na dalasan mo minsan, naging malamig ka sa Diyos. Na dalasan mo minsan ay hindi ka nagtapat sa Diyos, tumalikod ka, naging malamig ka. Ikaw makapasalit, anong naranasan mo, anong nangyari sa iyo? Ano ba siya? Amen? Napatunayan mo ba? The coldness brings what? Lakas. Misery. Puro problema dumating sa'yo. Tama ba? Nagdusa ka. Naghirap ka. Yes, to coldness it brings misery. Alright. Yan, ito mo, nangailangan pa talaga ng manok ka. Nangailangan talaga ng isang tao tulad ni Prophet Elijah. Upang sabihin, sumbatan, i-review. Amen? Ipakita yung kailang kasalanan at pagkakamali. At ipakita na hanggang kailan kayo magkakaroon dalawang opinion. Kung ang Diyos ay tumigis, sundan mo siya. Kung si Prophet Elijah, sundan mo siya. Amen ka siya? Yes, coldness brings misery. Right. Pero, tinan niyo naman, kapag ang church ay zealous for God, kapag ang church ay nag-aapoy ng para sa Diyos, makikita mo, masigla. Amen? May mga nanligtas, may mga nabautismuhan. Pero pag ang church ay malamig, kita mo, sa loob ng mahabang walang baptism. Nakikinig ka sa akin? Worthless. Walang value. Naliwanag ba? Ang pagsamba nila, nakikinig kayo? Ang pagsamba nila, naging ritual na lamang. Basta maidaos lang ang pagsamba. Okay, ito sinasabi nila sa mga, ayaw kong mangyari yung sa Calvary. Ayaw ko rin natin papunta nito parang ritual lang, parang nakagawian lang. Hindi ka naman gusto ng Diyos. Tatandaan na yun, hindi kayang tanggalin ng Diyos ang malamig na pagsamba. Ayun na. Okay? Kaya pinili ko din ito. Zealous for God. Okay? Now, in Acts chapter 2, verse number 1, narito ang larawan ng zealous for God na church. Ng church na talagang nag-aalab na para sa Panginoon. No?
In Acts chapter 2, tingnan niyo po. Chapter 2. Okay, ano po kayo? Chapter 2? Okay. Verse 1 and 2, and when the day, okay. Verse 1 and 4, okay. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of a what? Fire. And it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Now, anong naging resulta dito? In verse 41, 3,000 na ligtas. Ama? At yung 3,000 ito, sumunod sa tubig ng bautismo. Bakit? Sapagkat yung church is what? On fire for God. Di ba rin isa? Sapagkat yung church what? Meron sila what? Zeal for God. You see? Cold just brings misery. Di ba? Pero pag ang church ay on fire for God, merong revival. Amen? Merong revival. Okay? May salvation. Ano isa? May pagsunod sa Panginoon. You see? Now, ngayon, saan nag-start itong revival na ito? Okay? Saan anong sanhi? Kasi ng lahat ay napuspos ng Holy Spirit. Okay? Anong sanhi? Bakit meron 2,000 naligtas? Bakit yung 3,000 ito ay sumunod sa water baptism? Anong umpisa ng lahat? In chapter 1, verse 14, ito yung umpisa. Right? 1:14, ready? Basa. This all continued with one according to what? 1:40, kailan? This all continued with one according to what? Prayer and what? Supplication. Amen? And listen, ito ang umpisa ng lahat. They are in one accord. Amen? Ano ibig sabihin? One accord. They are what? They are united. Ano sabihin one accord? United. Meron silang pagkakaisa. Okay? Meron silang pagkakaisa. Nasa iisang lugar at meron silang iisang layunin. Manalangin, tumawag at magsumamo sa Panginoon. Lord, magbigay ka ng revival, magbigay ka ng tagumpay, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Alam binunga, silang lahat ay nakapuspos ng banal na Espiritu. Alisin na? Amen isa? Amen isa? Kaya nga sa ganitong sitwasyon, ito yung ating nakaharap tayo para magdaos ng anniversary. Okay, mahalaga na tayo po'y in one accord. Mahalaga na tayo po'y what? United. May pagkakaisa. Hindi kanya-kanya. Kaliwanag ba? Pero isang damdamin, isang layunin tayo na this coming Saturday hanggang Sunday, we are in one accord. Di ba? Pagsulyap ng Panginoon sa atin doon sa company, tayo ay in one accord, in one place. Maliwanag ba? Nasa isang lugar lang. Narinig sa akin? Nasa isang lugar lang. Nag-isa? Pero hindi tayo rin to celebrate. Diba? Yung ika-31 taon ng Church ng Panginoon. Ako naman ba ako? At ang naging resulta nito is yes. Lahat ay na-filled ng Holy Spirit. Alright? Okay, kaya
evidence kapag ang church ay filled ng Holy Spirit. Ito yung evidence. Chapter 2:41, tayo ang lahat. 2:41, ready? Last. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Okay, ito yung evidence. Kapag ang church ay on fire for God, kapag ang church ay merong zeal for God, itong ebidensya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen, Christian? Okay, ang church ay on fire for the Lord. Now, ano naman ang evidence kapag ang church is not on fire? Okay? Kapag ang church ay on fire, anong ebidensya? Souls na niligtas. Yan ang baptism. Liwanag ba? Amen? Amen? At ang Diyos ay nagdaragdag ng tao. Ano naman ang evidence? Okay? For a church na hindi on fire for God. Okay? Walang zeal for God. Anong evidence naman? Okay, ano evidence? They just sit around, no? Okay. They are called, meron sa malamig na panambahan, no? Okay. At ano pa? No? Okay. Walang sumilling, walang baptism. Nakikinig sa akin? Amen? Coldness brings what? Pakalakas. Listen. Pangalawa, coldness brings also numbness. Nagkagip ko ito. Kapag ang Kristiyano ay malamig, kapag ang church ay malamig, okay, merong misery. Pangalawa, meron din, brings also what? Lakas po? Ano yung numbness? Manhid. Kaya hindi maganda kapag ang church ay cold. Nakikinig kayo? Kaya ang pastor, ang nag-pray na Lord, bigyan mo kami ng revival. Kahit sa simpleng pagiging ko, Lord, magbigay ka ng revival. Huwag mangyari na nagtipon lang kami, okay na rin. Wag, ayaw mag ganun. Hindi gusto yun. Sa pagkakaroon ko, hindi gusto ng Diyos yun. Ayaw na Lord, nag-ritual na pagsamba. Okay ba ba? Ayaw ng Diyos ng ritual na pagsamba. Yung bang maidaos na rin ba? Ayaw ng Diyos na rin. Every time na mayroong pagtitipon, mayroong Bible preaching, dapat may nangyayari. Ano yun? May nangyayari. Na mga miyembro, hindi manhid. Maliwanag ba? Alam niyo siya mga manhid? Kapag yung paa mo namamanhid, nanginginig, tama? Hindi mo alam kung nakatuko kung hindi. Walang pakiramdam. Manhid, hindi ba? Kasi, yung tao din manhid, hindi nahihiya, tama? Walang pakialam, walang malasakit, walang pakialam. Ganun ang church kapag malamig na mamanhid. Bakit nagkatipon lang, may daos lang. Walang nanaligtas, walang nababagtas, walang mga Bible study, nakikinig kayo sa akin. Christian, baksa kang gibi. May mga pangailangan, nangihingi pa kung kani-kanino. Pangit yun. Hindi dapat ganun yung church. Hindi tayo pinalaki ng Diyos na ganun. Ano kailangan natin? Huwag tayong maging malalim sa kanila. Spiritual coldness brings numbness. Alright? Okay, walang pagpapahalaga, no? Okay? Walang interest sa kaligtasan ng iba, no? Okay? Ito yung makikita mo kapag ang church ay
numbness. Numbness means apathy and then indifference. Dinabili ko dito para alam niyo. Okay, sapagkat sa Saturday, dadaanan niyo po ito. Dadaanan niyo po ito. Maipapaalala sa inyo ulit ng mga teacher niya. Okay? Okay. Now, ito yung evidence ng isang church na walang zeal for God. Diba alam niyo? Coldness. Alright? Dahil doon, there's the misery. And because of coldness, it brings also numbness. Kapag ang church ay manhid, ano makikita mo sa isang manhid church? Okay. Walang interest sa mga spiritual na bagay. Ano pa? Walang pagpapahalaga at nagwawalang bahala. Okay, makikita mo ha? Nagwawalang bahala saan? Sa kaligtasan ng ibang kaluluwa. Ano pa? Walang interest sa mga spiritual na bagay. Walang interest sa fellowship, sa winning. Walang interest. Nakikinig ka sa akin? Okay. Walang pagpapahalaga sa Bible preaching. Walang pagpapahalaga sa Word of God. Wala. Walang pagpapahalaga sa testimony. Wala. Okay. Hindi nila iniisip kung yung ginagawa nila ay para bang napagtatawanan sila. Ayan ba ang Kristiyano? Ano yung isip? Iyan po yun. Nagtitipon-tipon, parang Katoliko, wala man lang amen. Ano yun? Wala man lang amen. Wala man lang glory to God, praise God, amen. Walang gano'n. Kasi yun ang church na calm. Ayaw mo gano'n. Sabagat ayaw ng Diyos. Amen? Sabihin naman ng iba, kasi ang church namin talaga ay hindi kami emotional. Hindi kami expressive. Yun ang kapila iba. Tama? Pero nakakahiya yun. Sabagat ito mga Kristiyano ito, pag nanonood ng basketball, sigaw ng sigaw, palakad-lakad, pag doon nagdanood ka. Pero sa church, parang patay. Ayaw ko ng gano'n. Pag nanonood ng Korean movie, nagsisigaw, nagpipilihan. Pero sa church, tahimik. Hindi ba tayo? Ibig makita talaga na yung kanyang Diyos ay buhay, mainit. Pero zero for God. Kaya, pray natin at ating magsigawan talaga na huwag tayong maging meaningless sa ating pagsamba. Huwag mangyari na yung ating pagsasamba ay parang ritual na lang, matidaos na lang. Wow. Alright? Lagi yung taglaan, Revelation chapter 2 verse 14, sabi ng Diyos sa Ephesian Church, okay, meron akong laban sa iyo, iniwan mo ang init ng iyong unang pag-ibig. Ayaw ng Diyos na makita na wala ka ng init sa kanya. Are you with me? Amen? At sinumbatan din niya, di ba? Sinumbatan niya. Hindi niya kayang tanggapin yung attitude ng Laodicean Church. Tama? Amen? Sabi ng Diyos ng Laodicean Church, you're worthless. Wala ka ng value. Amen? Thou art lukewarm. Sabagat hindi ka malamig, hindi ka rin iluluwag kita. Hindi ba ito sa atin? Read your Bible, makikita ko po yan. Again, ulitin ko, that's the values of bakit ito ang matindi. Zeal for God. Ulitin ko, hindi tinatanggap ng Diyos ang walang buhay na pagsamba. Hindi tinatanggap ng Diyos ang malamig na pagsamba. Ayaw niya ito. Remember yung Colossians 3:23. This is the only way na ibig niya na gawin natin at ginagawa natin
kapag tayo ay sumasamba sa Kanya at naglilingkod sa Kanya. This is the only way na ibig niyang gawin natin habang nabubuhay tayo. Okay? Kapag para sa Kanya, ito, Colossians 3:23. Ready? Simple, di ba? Ready? Basa. And whatsoever ye do it heartily. Pagkatapos, as to the Lord and not unto men. Amen? Kung ano po sa ako nito? Ano siya? Ako nagpapubang. Sa mga leaders na mga member natin, nakikita ko yung preparasyon nyo, nakikita ko. Tama? Eh, pag ako nakakita niya po na, kasi alam ko na, pero silang swimming, outing, pumunta sa bundok. Oh, may talagang naghahandang magaling. Hindi ko ba? Isip mo nung magbabagyo kayo. Mapupuntayin ba sa inyo sa Palawan? Yung mapupunta sa inyo sa bakasyon. Hindi ba naghahanda kayong magaling? Tama ba ako? Tama ba ako? Now, yung ginagawa nyo yun, yun yung para sa tao. Tama? 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 Yung paghahanda niyo yung para sa tao. Itong pinaghahandaan natin para sa akin ba ito? Para sa tao ba ito? Para sa tao, para sa Diyos. Sa Diyos ko eh. Kasi ang ating i-celebrate yung church niya eh. Amen? Amen? So, ipakita natin that we are on fire for God. Gawin natin lahat with what? With zeal for God. Kaya yun eh. Amen ka siya? Yung lumban nga, meron pa silang, wala nga sa plano yung name, wala sa plano na dapat yun eh. Kaso nakagawa ka, siya gawa ka. Konto ko sila, gusto na tingin yan, okay, dito pa, naghanda, may mga name-tag pa sila. Pero hindi ko nakalagay, Jason, dito, meron Jason. Tsaka sa dito, Jason. Hindi ka kumagal din sa kalbusan tapos. Kaya dito lang tayo. Gawa kayo pa lang. Ayun na, masambahan din ang mga ko. Ang gagawa na lang si Bunso. Si Sandre, ang gagawin si Sandre. Ang gagawin mo. Ang gagawin mo na yung susulatan yung mga dito. Amen, Christian? Yung Sunday nga, paano sa pagkakas? Iniwanan ko pa sa yung Sunday. Sunday ba yan? Nag-registry habang lista si Kimberly. Kinukuha na yung order ng mga member doon. Para saan yan? Para sa breakfast ba yun? Para sa breakfast, tsaka dinner na yun. O breakfast na, tsaka lunch. Kinukuha na yung breakfast yung matala. Kaya maganda naman. Makita mo talaga excited sila. Amen? Excited sila. Okay, meron silang fire. Zeal for God. Meron tayo, yung isa namin yung darating na, inihanda, isa rin ang taas ng grouping, may grouping. Nahirap niya. May higit 300 tayo para i-grupo mo yan. Isang dati natin, tinagin yung mga rooms na pupuntahan nito. Nakahanda ng lahat. Okay. Amen? Nakahanda ng lahat. Kayo na lamang ang hinihintay. Amen, isa? Ngayon, kaya yung mga tao at church na hindi on fire for God, okay, they are numb, they are in what? Misery. Pero, but the God's people and the church that is on fire for God are not numb. Amen? Hindi sila manhid. Ano ba siya? Are you with me?
Bagkus meron silang what? Joy sa Panginoon. Okay? And they are filled with joy. They are on fire for God. Alright? Kaya, warning ko sa atin, at bantay natin po lagi, at lagi yun na tayo, coldness brings what? Misery, and coldness brings also what? Monotonous. Alright? Kaya kasi bakit nila dyan, kung siya tumayo, hinabon niya ang Israel, hinabon niya ang mga propeta ni Baal, to prove, okay, kung sino ang tunay at buhay na Diyos. Alright? At dito, pinatunayan ng Panginoong Diyos na siya yung tunay ng Diyos. Because sabagat nagpadala siya ng apoy. Ganun din sa atin. Kapag tayo, Calvary, ay kakakitaan talaga ng Panginoon, tayo may talagang full heart sa Kanya, seryoso sa Kanya talaga, at sa tayo maging united, at iisa ang damdamin para mag-pray, iisa ang damdamin para hingin ang blessing ng Lord. Yes, upus-pusnin tayo ng Kanyang Espiritu. At hindi tayo para maging isang malamig na church ng Panginoon. Hindi. Okay? So let us pray na talagang ang Diyos ay magpadala sa atin ng mga fire, zeal, at maging matagumpay itong ating parating na anniversary. Amen siya? Tutuloy po tayong lahat. At sama-sama natin hilingin sa Panginoon, Lord, magpadala ka ng apoy